What's up, KG? At welcome back sa ating channel. So, ngayong araw na to, isang malungkot na balita no, na ihatid sa atin ng BitMEX. No? Ang BitMEX ay isa sa mga centralized exchange dito sa crypto, no, which is 11 years na nag-ooperate. No? So, ngayon na meron silang sinasabi dito na tungkol sa pagsasara nila no, sa September 2026. So, basahin muna natin yung kanilang post. So, dito sa BitMEX sa kanilang Twitter account. Today, we share with a very heavy heart that BitMEX exchange will shut down its operation effective 23 of September 2026 at 4 o'clock UTC. The owner and operator of BitMEX HDR Global Trading Limited has made the difficult decision to close operations following strategic review of the business. It may not look the same today, but we are proud of our 11 years legacy. Grabe, matagal. 11 years, no? And the role we play in shaping the crypto industry. We invented the 100x leverage perpetual swap, which for most of you was the first step to your crypto trading journey. It is now the most traded financial product in the crypto industry, adopted by thousands of users and exchanges. And we remain proud of our robust security infrastructure, which has allowed us to maintain a flawless track record of zero customer fund loss to hacks in our entire operating history. So, walang nahack pala dun sa kanilang exchange, no? Isang magandang good news yun. Isang maganda na good news pa, no? Pero, still, we want to reassure to you that your asset remains fully safe and under your control during the transition period. This announcement is just to give enough time to ensure a smooth withdrawal process for everyone. From today, we strongly encourage all to close their positions and withdraw their funds as soon as convenient. For more details on the full process, please read our blog. So, ito yung link. No? So, yung mga users ng BitMEX yan, so pwede nyo makita yan dyan. BitMEX was once home to some of the greatest traders today. Our team has dedicated tremendous efforts and passion into building the platform into what it is. And we are glad to have reached some of you during your time with us. To everyone who has traded, supported, and grown alongside us, thank you for the trust over the last 11 years. The BitMEX team. So, BitMEX. Kakalungkot ng mga ganitong balita, no? Kagaya nito, no? So, pag sinabing 11 years na is talagang matibay na. So, kung matagal ka na dito sa crypto, malamang, narinig mo na yung pangalan BitMEX. Ako, hindi ako masyadong pamilyar. Naririnig ko, pero hindi ako nakagamit kasi nito. Pero kung bago ka pa lang, no? Baka ang tanong mo bakit parang big deal ba yung balita nagsasara yung BitMEX? Dahil bago pa sumikot yung Binance Future, Bybit, o Hyperliquid, may isang exchange na halos lahat ng professional traders ginagamit talaga siya. So, yun yung BitMEX. Ngayon, matapos yung 11 years na operation nila, no? Tuluyan na ito magsasara. September 23 yung final na shutdown. Sarado na yung buong registration at lahat ng users ay pinapayuang i-withdraw na yung kanilang mga crypto. Pero mas mahalagang tanong ano ba talaga yung nangyari? So, balikan muna natin yung history. No? So, ang BitMEX ay tinatag noong 2014 nila Arthur Hayes, Ben Delo, at si Samuel Reed. Noong panahon na yun, kakunti pa lang yung crypto exchanges na may derivative trading. No? Ang BitMEX is isa sa mga unang nagpasikat ng perpetual futures. Dito rin nakilala yung mga sobrang taas na leverage hanggang sa 100 times leverage. No? So, ibig sabihin, kung may 100 ka ngayon, pagka parang kontrolado mo yung $10,000 na position, napakalaki na pwedeng kitain talaga. Pero napakalaki rin ng risk talaga na pwedeng mawala. Maraming yumaman, pero mas marami rin yung mga nalugi. Sa kasagsagan ng bull market, umabot na 16 billion na trading volume nila sa loob na yung ilang araw. At higit na 1 trillion ng dollars ang kanilang annual trading volume. Sipin mo yun. Isa sila noon sa pinakamalalaking crypto exchanges sa buong mundo. Pero habang lumalaki yung negosyo, lumalaki rin yung nakikita ng mga regulators. So, ano naging problema ng BitMEX? So, hindi technology, hindi rin yung kakulangan ng traders. Ang naging problema nila ay compliance. So, yung unang taon ng BitMEX, madali lang gumawa ng account.
Hindi gaano maigpit sa mga identity verification, maraming traders mula sa iba't ibang bansa yung nakakapag-trade ng halos walang sapat na KYC. Habang lumalaki ang industry, mas nagiging maigpit ang mga batas laban sa money laundering. At dito na nagsimula yung problema. So ano yung naging kaso? Noong 2020, kinasuhan ng US authorities sila Arthur Hayes at iba pang founders. Yung naging pangunahing alegasyon sa kanila, hindi daw sapat yung anti-money laundering program ng BitMEX. At pinayagan naman silang gamitin yung platform ng hindi sumusunod ng mga regulators kailangan ng financial institution. So hindi to simpleng technical violation. Malaking usapin nito lalo na kung wala sa ayos yung KYC at yung AMI. Pwede gamitin yung isang exchange para sa money laundering o iba pang mga illegal na transaction. Hanggang sa yun nagbitaw sa kanilang mga leadership position yung mga founders, nagkaroon ng settlement sa iba't ibang legal penalties. Pero bagamat ganun, nagpatuloy pa rin naman yung operasyon ng BitMEX pagkatapos nun. Hindi na ito muling nakabalik talaga sa dating pagiging dominant nila sa market. Lumakas yung Binance Future, sumunod na yung Bybit o OKX, no? At nitong mga nakarang taon, hyperliquid. So, unti-unti na lumipat yung liquidity. So, ano bang ibig sabihin nito para sa atin? Ito yung pinakamalagang aral dito, no? So, wag nating isipin na dahil sikat yung isang exchange, habang buhay na yun nandyan. Sa crypto, kahit gaano pa kalaki, kahit gaano pa katagal, kaya malagang tandaan yung kasabihan na not your keys, not your crypto. Kapag hindi ikaw yung may hawak ng private keys, may risk pa rin. Hindi ibig sabihin na lahat ng exchange ay delikado, pero ibig sabihin lang nito na dapat wag mong iwan yung mga lahat ng asset mo sa isang platform. Mas mabuting gamitin yung exchange para sa trading at kung long-term holder ka, ang plano mo, mas ligtas kung ililipat mo to sa sarili mong wallet. Isa pang mahalagang aral dito ay huwag mag-invest dahil ang uso yung platform. Nung panahon kasi ng BitMEX, marami naniniwala na ito yung magiging hari ng crypto trading. Ngayon, yun sasara na siya. Pinapakita lang nito yung gaano kabilis magbago yung industry. So ano bang epekto nito para sa Bitcoin? Sa ngayon, hindi ibig sabihin na nagsara yung BitMEX, babagsak na yung Bitcoin. Nung pit ng BitMEX, malaki yung nag-i-impluwensya nito. Pero ngayon, may diversity na kasi sa market. Marami na exchanges, mas marami ng institutional investor, mas malawak na rin yung liquidity. Kaya malamang, limitado na lang yung mga direktang epekto nito sa presyo ng Bitcoin. So ito, konting paalala lang, no? Isa lang naman itong mga obserbasyon na hindi naman dito napatunayan na totoo, no? So napapansin ko lang din dito, no? Dahil medyo matagal na rin ako sa market. Sa bawat matinding bear market, may malalaking exchange talaga na nawawala. So noong 2014 yung Mt. Gox, noong 2022 FTX. May iba ring mga maliliit na exchange na nagsara habang bumabagsak yung market. So ngayon naman BitMEX naman yung tuluyan talaga nagsara. So may ilan na naniniwala na yung bear market ay parang talaga natural selection. Kapag humihina ang trading volume, lumiliit ang kita ng exchange. Kapag dadagdagan pa ang mga legal issues at matinding competition, mas nahihirapan talaga silang mag-survive. Ang iba naman ay naniniwalang bagay ito ng paglilinis talaga ng industry. So nawawala na yung mahihinang companies at natitira talaga yung mas matatatag. Pero hindi naman ito ebidensya ng isang malaking sabwatan. No? So maaaring resulta lang ito ng kombinasyon ng market cycle, regulation at saka competition. Sa uli, sa pagsasara ng BitMEX ay hindi lang naman ito yung pagtatapos ng isang company. Isa rin itong pagtatapos ng isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng crypto. Dito kasi nagsimula yung maraming innovation sa future trading. Pero pinapakita rin dito kung gaano kalaki yung isang company. Kapag hindi nakasabay sa regulation at mabilis na pagbabago ng industry, maaari pa rin itong mawala. Kaya bilang retail investor, siyempre huwag tayong umasa sa pangalan lang. Unawain natin yung risk. Pag-aralan ng platform at higit sa lahat, laging tandaan na sa crypto, ang pinakamalagang investment ay hindi lang ang pera, kundi kahalaman. Diba? Kaya kailangan natin talagang mag-effort, kailangan natin mag-aral tungkol dito. At kudos din naman sa mga BitMEX dahil nagbigay talaga sila ng allotted time para i-pull out yung inyong mga asset. So, hindi siya kagaya ng iba na namin. Hack, nirag pull yung project, diba? Pero at least nagsabi sila. Talagang isa rin sila sa mga reputable na exchange talaga na sayang, no? Pero sana ang mangyari is magkaroon na lang ng mga merging. Sana yung BitMEX kinuha na lang ng BitGet or ng Binance, no?
Pero wala. Ganun din eh. Ang nangyayari din kasi competition din sa mga trading platform. Kami lang din natitira, tayo na lang natitira. So palipat-lipat lang tayo na exchange. Kagaya ko, ilang mga exchanges ang ginagamit ko, 4. So nakascatter lang din, nadagdagan by asset. Hindi naman eh. Nakascatter lang. So ayun no. So kung may natutunan kayo sa video na to, syempre huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at share itong lalo na sa mas marami pang Pilipino at na gusto matuto na maging responsable at matalinong crypto investor. So yun lang no, magkita-kita na lang tayo sa arena. Game on!